Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakita ninyo ang mga balita sa Facebook or YouTube tungkol sa 6,200 Universal Social Pension na aprobado na raw at pwede na kunin ngayong January 2026, sandali lang po muna kayo. Maraming nakakagulat na balita ang kumakalat online ngayon at kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan dahil ayaw naman natin na mag-expect kayo ng pera na hindi naman totoo. Tapos mapahiya pa tayo sa DSWD office o sa barangay hall, di ba? Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo dito, parang mag-usap lang tayo sa hapagkainan at talagang i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga ang totoo at kung ano ang fake news lang. Ito ay napaka-importante dahil maraming seniors ang nag-aabang, maraming pamilya ang umaasa at maraming tao ang nalilito sa mga nababasa nila online. Ang totoo kasi, may mga YouTube channels na may libu-libong subscribers, may mga Facebook pages na may millions ng views, at sinasabi nilang approved na raw ito at pwede na kunin ngayong buwan, pero ang katotohanan ay hindi ganun kasimple iyan. Hindi ko sinasabing walang pag-asa ang ating mga seniors na makatanggap ng mas malaking tulong mula sa gobyerno. Pero kailangan nating malaman ang tamang impormasyon para hindi tayo mapako sa hintayan. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ito ay tungkol sa pera ninyo, sa kinabukasan ninyo, at sa dignidad ninyo bilang mga matatanda na nag-ambag na sa bayan natin sa loob ng maraming taon. Mga kapatid, una sa lahat, gusto kong linawin sa inyo kung saan ba nanggaling itong 6,200 na numero na ito. Nakikita ninyo ba sa mga video na 6,200 raw ang universal pension? Ang totoo niyan, ang kasalukuyang social pension program na meron tayo ay 1,000 per month para sa indigent seniors, ibig sabihin mga seniors na walang ibang kita, walang SSS, walang GSIS, at talagang mahirap ang buhay. Pero dahil ang DSWD ay nagbibigay ng pension every 6 months, hindi monthly, kaya ang 1,000 per month times 6 months ay naging 6,000 na binibigay twice a year. Iyan ang rason kung bakit nakikita ninyo sa mga post ang 6,000 na amount. Pero ang 6,200 na sinasabi ng iba, wala pong ganyang exact amount sa batas o sa anumang opisyal na programa ngayon. Malamang na ginawa lang ng mga content creators para mas exciting pakinggan at para mas maraming manonood, pero wala pong basehan iyan sa aktwal na gobyerno. Ang katotohanan ay ang kasalukuyang social pension ay 1,000 per month at iyan ay para lang sa indigent seniors na nag-qualify sa mahigpit na criteria ng DSWD. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang nakarinig tungkol sa Universal Social Pension Bill na approved daw na sa House of Representatives. Totoo po iyan mga kapatid. Noong Mayo 2024, ang House of Representatives ay nag-approve ng House Bill 1423, ang Universal Social Pension for Senior Citizens Bill na naglalayong magbigay ng 1,000 monthly pension sa lahat ng seniors aged 60 and above, hindi lang sa indigent. Ibig sabihin, kahit may SSS ka o GSIS, kahit may kaunting kita ka, kahit hindi ka classified as indigent, makakakuha ka pa rin ng 1,000 per month according to this bill. Ito ay malaking pagbabago dahil sa kasalukuyan, maraming seniors ang hindi qualified sa social pension dahil may konting SSS pension sila na 3,000 or 5,000 lang pero hindi rin sapat para sa daily expenses. Ang universal pension ay makakatulong sa kanila. Pero, at ito ang malaking pero, ang bill na ito ay hindi pa batas. Hindi pa ito approved ng Senate at hindi pa ito nilagdaan ng presidente. Kaya kahit approved na sa House, wala pa itong legal effect. Walang pera na lalabas dahil hindi pa ito officially na batas ng Pilipinas. Kailan ba ito magiging batas? Iyan ang tanong na paulit-ulit kong naririnig. Ang totoo, mga kapatid, ang Senate ay kailangan pang mag-review ng bill na ito, kailangan nilang mag-conduct ng hearings, kailangan nilang pag-isipan kung saan kukuha ng pondo ang gobyerno para sa lahat ng seniors dahil ang universal pension ay napakamahal. Kung dati ay may 4 million indigent seniors lang ang covered ng program, ang universal pension ay magko-cover ng 7 million to 11 million seniors nationwide. Iyon ay dagdag na billions of pesos every year na kailangan ng budget.
Ang House Ways and Means Committee Chairman na si Represor Joey Salceda ay nagsabi nga na kayang punduhan ng gobyerno ito at siya ay nag-usap na kay Senator Amy Marcos para i-push ang bill sa Senate. Pero ang proseso ng pag-approve ng batas ay matagal. Mayroon pang committee hearings, plenary debates, bicameral conference committee kung magkaiba ang version ng House at Senate, at saka pa lang ito pupunta sa presidente para lagdaan. Ang realistic na timeline, malamang na hindi pa ito magiging batas ngayong first quarter of 2026. Posible na sa second half of 2026 or even 2027 pa bago ito officially implemented. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa inyo ngayon? Kung kayo ay indigent senior citizen na nag-qualify na sa social pension program, patuloy kayong makakakuha ng 1,000 per month na yan, binibigay every 6 months as 6,000. Ang schedule ng payout para sa first semester of 2026, covering January to June, ay usually released around June or July, at ang second semester covering July to December ay released around December or early 2026. Dapat kayong makipagtulungan sa inyong barangay OSCA office, sa Office of Senior Citizens Affairs o sa DSWD Field Office para malaman kung kailan ang exact payout dates sa inyong area. Pero kung kayo ay hindi pa naka-apply sa social pension dahil akala ninyo ay hindi kayo qualified, ngayon ay tamang panahon para mag-check. Ang requirements ay simple. Kailangan kayong 60 years old or older, Filipino citizen, indigent, meaning walang regular income, walang SSS or GSIS pension, walang reliable family support, at kailangan kayong frail, sickly, or disabled. Kung kayo ay nag-qualify, punta kayo sa inyong barangay hall at magtanong sa OSCA. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, valid ID, birth certificate or baptismal certificate, barangay certificate of residency, at affidavit na wala kayong ibang pensyon. Ang application process ay libre, walang bayad, at walang dapat kayong ibigay na pera sa kahit sino. Ngayon, para sa mga seniors na may SSS pension na, mayroon din po kayong magandang balita. Ang SSS ay nag-implement na ng Pension Reform Program na nagsimula noong September 2025 at ito ay may 3-year phased increase. Ang first tranche ay naibigay na noong September 2025 na may 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase para sa survivor pensioners. Ang second tranche ay darating sa September 2026 na may another 10% at 5% increase respectively at ang third tranche naman ay sa September 2027. Ibig sabihin, by the time na matapos ang 3-year program, ang mga retirees ay makakakuha ng halos 30% total increase sa kanilang pensyon compared to before 2025. Ito ay historic dahil ito ang unang multi-year pension increase program ng SSS sa loob ng 68 years na history nito. Ang SSS pension schedule para sa January 2026 ay sumusunod sa usual pattern. Ang first batch ng pensioners ay makakakuha ng payout from January 1 to 15 at ang second batch naman ay from January 16 to 31. Pero dahil January 1 ay holiday, ang mga nasa first batch ay malamang na nakakuha na ng pension nila around December 26 to 29, 2025 as advance payment. Ang mga nasa second batch naman ay makakakuha around January 16 onwards. Ano ang dapat ninyong tandaan tungkol sa SSS pension para ma-maximize ninyo ito? Una, make sure na updated ang inyong contact information at bank details sa SSS. Kung kayo ay nag-transfer ng bank account, i-update ninyo ito immediately para hindi ma-delay ang inyong pension. Pangalawa, kung hindi kayo sigurado kung saang batch kayo nabibilang, i-check ninyo sa My SSS online account ninyo o pumunta sa SSS branch at magtanong. Pangatlo, mag-enroll kayo sa online facilities ng SSS para mas madali ninyong matrack ang inyong pension at makita ang inyong monthly contributions history kung may questions kayo. Pang-apat, huwag kayong maniwala sa mga text messages o tawag na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng fee para makuha ang pension increase. Ang SSS pension increase ay automatic, walang kailangang bayaran, at walang kailangang additional application.
Para sa mga GSIS pensioners naman, ang current system ay nag-base pa rin sa contributions ninyo noong working years ninyo at sa retirement age ninyo. Ang GSIS ay nag-a-adjust din ng pension based sa cost of living. Pero ang adjustment ay hindi kasing laki ng SSS Reform Program. Kung kayo ay GSIS pensioner at may questions kayo tungkol sa inyong pension amount or kung may expected increase this 2026, dapat kayong direktang makipag-ugnayan sa GSIS hotline o pumunta sa GSIS office para sa updated information. Ang GSIS ay hindi kasama sa Universal Social Pension Bill dahil ang GSIS pensioners ay considered na hindi indigent since may pension benefits na sila, pero sa ilalim ng proposed Universal Bill, kahit mga GSIS pensioners ay makakakuha ng additional 1,000 monthly, if ever ito ay maging batas. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo ma-scam o ma-disappoint. Una, huwag kayong maniwala sa mga Facebook posts, YouTube videos, or text messages na nagsasabing, "Claim your 6,200 pension now," o "Approved na, pumunta na sa DSWD ngayon" kung wala kayong natanggap na official notification mula sa DSWD or sa inyong local government. Ang DSWD ay hindi gumagamit ng Facebook Messenger or ng private messages para mag-announce ng pension payouts. Lahat ng official announcements ay dumadaan sa proper channels, sa barangay hall, sa OSCA office, o sa DSWD field office mismo. Pangalawa, huwag kayong magbibigay ng pera sa kahit sino na nag-claim na makakatulong sa inyo na makuha ang pensyon. Ang application para sa social pension ay libre, walang processing fee, walang facilitation fee, walang rush fee. Kung may nag-demand sa inyo ng pera, iyon ay scam at dapat ninyong i-report sa authorities. Pangatlo, huwag kayong magbibigay ng personal information tulad ng SSS number, bank account number, o ATM PIN sa kahit sino online or sa phone. Ang mga scammers ay gumagamit ng pangalan ng DSWD or SSS para manghingi ng information, tapos gagamitin nila ito para manguha ng pera sa account ninyo. Ano pa ang mga hidden benefits na dapat ninyong gamitin bilang senior citizen? Bukod sa pension, ang lahat ng seniors ay may 20% discount sa maraming bagay: grocery, medicine, transportation, restaurants, hotels, at marami pang iba. Ang 20% discount na ito ay nakapaloob sa Senior Citizens Act at mandatory ito sa lahat ng establishments. Kung may nag-refuse na magbigay ng discount, pwede ninyong i-report ito sa OSCA or sa DTI. Mayroon ding VAT exemption ang mga seniors para sa purchase ng goods at services for personal use. Ang ibig sabihin, kapag bumili kayo ng gamot na may VAT, exempt kayo doon as long as ang amount ay hindi lumalampas sa certain limits. Mayroon ding priority lane sa bangko, sa government offices, sa airports, at sa iba pang public places na dapat ninyong gamitin para hindi kayo matagal maghintay. Mayroon ding free medical at dental check-ups sa mga government hospitals at health centers para sa seniors. Or yung benefit na ito ay existing na, hindi ninyo na kailangang hintayin ang Universal Pension Bill para magamit ang mga ito. Tungkol naman sa tax implications, ang social pension na 1,000 per month ay hindi taxable income dahil ito ay social welfare benefit. Kung sakaling ang universal pension ay maging batas at makakuha kayo ng additional I-1,000, ang amount na iyan ay malamang na hindi rin taxable based sa nature nito as social protection. Pero kung kayo ay may ibang sources of income tulad ng rental income, business income, or investment income, ang mga iyon ay may separate tax implications at dapat ninyong i-consult ang accountant o ang BIR para sa proper tax treatment. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayong araw, mga kapatid, gusto kong bigyan kayo ng realistic expectations pero also ng pag-asa. Ang 6,200 Universal Social Pension na kumakalat online ngayon ay hindi pa totoo as of January 2026. Ang Universal Pension Bill ay approved pa lang sa House pero hindi pa batas. Ang realistic timeline ay malamang na late 2026 or 2027 pabago ito maging official. Pero habang hinihintay natin ito, ang kasalukuyang programs ay available na.
ang 1,000 per month para sa indigent seniors through DSWD Social Pension at ang increasing SSS pension dahil sa reform program na nagsimula na last year. Ang best strategy ninyo ngayon ay mag-focus sa kung ano ang available. Mag-apply kayo sa social pension kung qualified kayo, i-maximize ninyo ang inyong SSS or GSIS pension, gamitin ninyo ang 20% senior citizen discount sa lahat ng pwedeng paggamitan, at mag-ingat sa mga scams at fake news. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang gobyerno ay nakikinig at maraming lawmakers ang sumusuporta sa universal pension, pero kailangan lang natin ng patience habang dumadaan ito sa proper legislative process. At tandaan, kung may tanong kayo o may hindi kayo maintindihan, pumunta kayo personally sa OSCA office ninyo o sa DSWD field office at magtanong ng direkta. Mas mabuti na ang tama kaysa sa galing sa Facebook o YouTube na hindi verified. Ingat kayong lahat mga kapatid at sana ay nakatulong ang usapang ito sa inyo ngayong araw.